sa inyong kaalaman, isa ako sa mga staff ng Ilocos Norte Provincial Library, ang inyong tagapagkwento. Mga bata, kung magustuhan nyo ang kwento nito, maaari bang paki-like and share ang video na ito. Ngunit bago tayo magsimula, meron lamang akong isang katanungan. Mga bata, tama ba ang magmaliit ng kapwa? Mali! Ating pakinggan ang kwentong isinulat ni Sir Salty na may pamagat na "Huwag mo akong maliitin", inilimbag ng Let's Read the Asia Foundation. Kaya naman, simulan na natin ang kwentuhan. Minsan meron 3 ardilyang nakatira sa isang malaking puno. Sila ay sina Ado, Aka at Ali. Si Ali ang pinakamaliit. Sila Ado at Aka ay lagi siyang inaasar tungkol sa kanyang sukat. Ang sabi ni Ali, gusto niya na maging mas mabait sila sa kanya. Hindi nila siya hinahayaang gumawa ng kahit anong masaya. Higit sa lahat, gusto ni Ali na kumain ng gintong mansanas na prutas na matatagpuan sa kagubatan. Ngunit sila Ado at Aka ay ayaw siyang bigyan. Isang araw, sabi ni Ado kay Ali, "Bukas mahihinog ang gintong mansanas na prutas. Ako at si Aka ay kakainin ito." "Ali, hindi mo ito pwedeng kainin ulit." "Tama iyon," sabi ni Aka. "Ali, masyado kang maliit. Hindi mo kailangan ng kahit anong prutas. Maghintay ka lamang dito." Umiiyak habang pabalik sa loob ng puno si Ali. Nung gabing iyon, may naisip siyang idea. Kinabukasan, maagang gumising si Ali. Umalis siya bago pa magising sila Ado at Aka. Siya ay tumakbo, tumalon at kumakantang tumungo sa kagubatan. "Yay! Makakakain ako ngayong araw ng gintong mansanas." Ngunit, nang siya ay palapit na sa puno, narinig niya sila Ado at Aka sa kanyang likuran. Bigla siyang sinigawan ni Ado. "Paano mo nagawang tumakas nang di nagsasabi sa amin?" Sang-ayon ni Aka, "Ang mga napakaliit mong binti ay mabagal kumilos para umabot sa oras papunta sa puno." Dali-daling umakyat ng puno ang 2 malaking ardilya at inunahan si Ali patungo sa prutas. Sabay iyak ni Ali. "Mukhang hindi ko na matitikman ang gintong mansanas kahit kailan." Ngunit naisip niya ulit, "Hindi." Ang sabi sa sarili, "Hindi ako susuko." Umakyat ng puno si Ali, habang sila Ado at Aka naghahanap ng hinog na gintong mansanas. Nang nakita nila na paparating si Ali, pilit nilang pinapaalis siya. Tumakbo si Ali sa dulo ng isang sanga. Biglang naputol ang sanga at nalaglag si Ali. Mabuti na lang at nakahawak siya sa isang sanga at hindi natuloy mahulog sa lupa. Malungkot na kumapit si Ali sa sanga at may naamoy siyang mabango. Laking gulat niya at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang isang hinog na gintong mansanas na prutas. Hinila at pinitas ni Ali ang prutas at agad kinagat. "Masarap!" Sila Aka at Ado ay nakatingin sa kanya mula sa itaas. Masyado silang mabigat para sa mga maliliit na sanga. Nakita ni Ali na nagugutom sila Ado at Aka. Pumitas si Ali ng ilang prutas para ibigay sa 2 malaking ardilya. Nagulat sila Ado at Aka, tapos nagpasalamat. Nanghingi din sila ng paumanhin dahil sa nagawa nila.
sabay-sabay nilang kinain ang gintong mansanas. Mula noon, sila Ado at Aka ay hindi na minamaliit si Ali. Naging mabait at magalang na sila sa kanya at napuno ng saya ang kanilang bahay na puno. Mga bata, huwag magmaliit ng kapwa dahil bawat isa sa atin ay may natatanging kakayahan at sariling halaga na dapat natin igalang at pahalagahan. Hangad ko na may natutunan kayo sa kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam!